Alam niyo ba na maraming seniors ang gustong pumayat pero takot mag-diet baka mahimatay, manghina o bumagsak ang presyon? Kung isa ka sa kanila, itong video na to ay para sa iyo. Dahil sa edad natin, hindi na basta-basta ang pagpapapayat. Kailangan ligtas, natural at hindi nakakawala ng lakas. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang may pagkaing pampapayat. Pero subok na ligtas para sa mga seniors. Hindi ito yung mga fad diet na bigla kang magugutom o di makatulog sa gabi. Ito'y mga pagkaing makakatulong pababa ang timbang habang pinapalakas ang katawan at isipan mo. Kasi ang totoong layunin ng pagpapapayat sa edad 60 pataas ay hindi lang maging payat, kundi maging malusog, masigla at komportable gumalaw araw-araw. Pero bago tayo magumpisa, tanungin ko muna kayo. Nararamdaman mo bang mas mabagal na ang metabolism mo ngayon kumpara noon? Yung tipong konting kain lang, parang ang bilis na ng timbang mo? Normal yan, lalo na kapag bumabagal na ang galaw ng katawan at bumababa ang muscle mass. Kaya kailangan natin ng mga pagkaing tutulong sa natural na fat burning ng katawan kahit hindi masyado nag-eehersisyo. Simulan natin sa unang pagkain na madalas nasa kusina na ng maraming Pilipino. Pero madalas hindi napapansin ang kapangyarihan nito sa pagpapayat at kalusugan. Una, itlog. Oo, ang simpleng itlog na binabalot mo sa tinapay o nilalaga tuwing umaga. Napakahalaga nito sa mga seniors na gustong pumayat. Bakit? Kasi puno ito ng protina na tumutulong pabusugin ka ng matagal. Kapag busog ka, hindi ka agad mag-snack ng matatamis o mga chips. At hindi lang yon, ang protina ay tumutulong rin sa pagpreserba ng muscles na madalas nang nawawala kapag tumatanda. Mas maraming muscle, mas mabilis ang fat burning ng katawan. Kaya kung ang nakasanayan mong almusal ay tinapay na may matamis na palaman, subukan mo itong palitan ng isang boiled egg at konting gulay tulad ng kamatis o ampalaya. Madali sa tiyan, mataas ang protina at konti ang calories. Subok na ng maraming matatandang Pilipino na bumaba ang timbang kahit hindi nag-crash diet. Ikalawa, saging. Maraming senior ang umiwas dito akala nakakataba, pero ang totoo, depende sa oras at dami ng kinakain. Kapag kinain mo ang isang saging sa umaga bilang pantawid gutom, tutulong itong ikontrol ang pag-crave mo ng matamis at mabigat na pagkain. May natural na fiber ang saging na sumisipsip ng taba sa bituka at tumutulong sa regular na pagdumi na mahalaga para sa mga seniors. Kapag maganda ang galaw ng bituka, mas mabilis ang metabolism, mas magaan ang pakiramdam at unti-unting bumababa ang timbang. May isang lola nga sa Bicol na araw-araw kumakain lang ng isang saging bago maglakad sa umaga. 4 na linggo lang, napansin niyang lumuwag ang kanyang bestida at mas gumaan ang pakiramdam niya. Hindi niya binawasan ang kanin niya ng todo. Pero dahil hindi na siya palaging nagmemeryenda ng matamis, unti-unti na siyang pumayat. Ang saging ay may potassium na tumutulong pababa ang sodium sa katawan. Ibig sabihin, mas konti ang pamamaga o water retention na madalas nararanasan ng may edad. Kung may high blood ka pa, perfect ito dahil nakakatulong rin sa pagsasaayos ng presyon. Ngayon may mga nagtatanong, pwede ba ang fried egg o banana Q? Ang sagot ay oo pero limitado. Mas maganda kung boiled, poached o grilled para iwas mantika. Kasi minsan, ang mantika ang kalaban sa pagpapayat, hindi ang pagkain mismo. Ikatlo, oatmeal. Maraming senior ang ayaw dito kasi parang feed ng manok, sabi nga ng iba. Pero kapag nasanay ka, ito ang isa sa pinakamagandang pang-almusal na pampapayat at ligtas pa sa katawan. Ang oatmeal ay may tinatawag na beta-glucan, isang fiber na nakakatulong pababa ang kolesterol at asukal sa dugo. Kaya kung may diabetes ka o mataas ang kolesterol, malaking tulong ito. Subukan mong lagyan ng konting gatas at isang hiwang saging o mangga para masarap. Hindi mo na kailangan ng asukal dahil may natural na tamis na ang prutas. Sa unang linggo pa lang na ginamit ng mga senior na sinubukan ito, marami ang nagsabing bumaba ang timbang nila nang hindi nanghihina. Alam mo ba kung bakit epektibo ito?
Kasi ang fiber ay parang walis sa bituka. Nililinis ang sobrang taba at asukal na naiiwan sa katawan. Kaya ang resulta, mas magaan ang pakiramdam at mas konti ang taba na naiipon. Pero ang pinakamagandang parte sa oatmeal ay hindi ito mahal. Kaya para sa mga seniors na nakabudget, madaling isama ito sa araw-araw na menu ng bahay. Subok na sa kalusugan, subok na rin sa pitaka. Ngayon baka iniisip mo, 3 pa lang yan pero parang madami na akong natutunan. Tama ka, dahil ang mga pagkaing ito ay parang simple lang pero kapag pinagsama-sama, nakakagawa ng malaking pagbabago sa timbang at sigla mo. Pero sandali, hindi pa tayo tapos. Sa susunod na parte, tatalakayin natin ang 2 pagkaing madalas mong iniinom o nakikita sa palengke na maraming hindi alam. Nakakatunaw pala ng taba sa natural na paraan. Kung gusto mong malaman kung alin yon, itutuloy natin yan sa part 2. Kung nandito ka pa, ibig sabihin seryoso kang alagaan ang katawan mo. Comment 1 kung kasama ka pa rin dito sa journey ng malusog na pagpapapayat. Alam mo ba, minsan nasa harap mo na ang solusyon sa timbang na matagal mo nang gustong bawasan. Pero dahil akala mo ordinaryo lang, hindi mo napapansin. Ganyan kadalasan sa mga natural na pagkain na nakakatulong magpapayat. Hindi kailangang mahal o imported. Minsan, nasa palengke o sa kusina mo lang talaga ang sagot. Ngayon itutuloy natin ang usapan tungkol sa mga pagkaing pampapayat pero ligtas para sa mga seniors. Sa unang parte, napag-usapan natin ang itlog, saging at oatmeal. Pero ngayong part 2, pag-uusapan natin ang 2 pang pagkain na may kakaibang bisa sa katawan. Natural, subok at hindi kailangan ng mamahaling supplement. Ika-4, malunggay. Ito ang gulay na minsan ay hindi pinapansin ng marami dahil masyado ng common. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang malunggay ay isa sa pinaka-powerful na gulay para sa mga seniors na gustong pumayat. Bakit? Una, napakababa nito sa calories. Ibig sabihin, kahit marami kang kainin, hindi ka agad tataba. Pero higit sa lahat, mataas ito sa fiber at iron. 2 sangkap na mahalaga para mapanatiling maayos ang dugo at matibay ang resistensya. Ang fiber ng malunggay ay tumutulong pabusugin ka ng matagal, kaya hindi mo nagugustuhing mag-snack ng tinapay o kape na may asukal sa hapon. May mga pag-aaral na nagsasabing ang regular na pagkain ng malunggay ay nakakatulong sa blood sugar control na isa sa mga dahilan kung bakit hirap pumayat ang may edad. Kapag stable ang asukal sa dugo, hindi ka nagkakaroon ng sudden hunger o cravings. Kaya kung gusto mong bumaba ang timbang nang hindi nagugutom, subukan mong gawing parte ng iyong ulam ang malunggay, tulad ng tinolang manok o monggo na may dahon ng malunggay. Sa mga lugar sa probinsya, marami ng seniors ang nag-testify na simula noong isinama nila ang malunggay araw-araw, mas magaan daw ang pakiramdam nila, mas madali silang nakakatulog at mas regular ang pagdumi. Yan ang senyales na maayos ang metabolism mo, na siyang sikreto ng epektibong pagpapapayat. Kung gusto mo ng masarap na paraan para kainin ito, subukan mong gumawa ng malunggay omelette sa halip na puro itlog lang. Isang simpleng luto pero puno ng nutrisyon. Ika-5, luya o ginger. Ayan na ang paboritong pampainit ng katawan. Pero alam mo bang bukod sa pagiging pampalakas ng resistensya, ang luya ay may natural na katangian na nakakatunaw ng taba? Oo, totoo yan. Sa mga siyentipikong pag-aaral, may mga compound sa luya na tinatawag na gingerol at shogaol na tumutulong sa katawan para mapabilis ang metabolism. Kapag mabilis ang metabolism mo, mas mabilis ding natutunaw ang kinain mong taba at asukal. At dahil mainit ang epekto ng luya sa loob ng katawan, nakakatulong ito para sa mga seniors na madalas lamigin o hirap pagpawisan, para bang natural na heater ng katawan. Pero sa halip na kuryente, taba ang sinusunog. Marami rin itong benepisyo sa digestion. Kung isa ka sa mga laging bloated o kabag pagkatapos kumain, uminom ng salabat o mainit na tubig na may luya pagkatapos ng pagkain. Mapapansin mong mas magaang ang tiyan at hindi ka madaling magutom.
May lola sa Laguna na dati raw hirap magbawas ng timbang kahit araw-araw naglalakad. Nang sinimulan niyang uminom ng salabat tuwing umaga at gabi, unti-unti raw niyang napansin na lumiit ang kanyang bilbil at bumaba ang timbang niya. Nang hindi niya namamalayan, ang sekreto? Consistency. Hindi kailangan isang beses lang kundi gawing parte ng routine araw-araw. Kung gusto mo naman ng mas creative na paraan, pwede mong idagdag ang luya sa tinola, sinigang, o kahit sa mainit na tubig na may honey. Iwas lang sa sobrang tamis lalo na kung may diabetes ka. Bonus tip, pwede mong pagsamahin ang malunggay at luya sa isang sabaw. Isang tasa lang nito kada araw ay nakakatulong na sa pagpapababa ng timbang at sa pagpapalakas ng immune system. Natural, mura, at walang side effect. Ngayon, baka sinasabi mo, paano kung hindi ko bet ang lasa ng luya? Simple lang, hindi kailangang puro luya ang lasa. Pwede mo itong haluan ng kalamansi o lemon. Bukod sa mas refreshing, nakakadagdag pa ito ng vitamin C para sa mas matibay na katawan. Ang sikreto talaga sa pagpapayat sa senior age ay hindi gutom o pagtiis, kundi tamang pagkain, tamang dami, at tamang kombinasyon. Kung dati puro kanin at ulam lang ang nasa plato mo, subukan mong lagyan ng kulay, green mula sa malunggay at golden mula sa luya. Ganyan magsimula ng healthy na pagbabago. Pero tandaan, bago ka magbago ng diet, siguraduhin munang kumonsulta sa iyong doktor, lalo na kung may maintenance ka. Hindi dahil natural ay pwede na sa lahat. Ligtas ang mga pagkaing ito sa karamihan ng seniors, pero mas maganda pa ring siguraduhin na bagay sa iyong kalagayan. Sa ngayon, napag-usapan na natin ang 5 sa pinakasubok at ligtas na pagkaing pampapayat para sa mga seniors: itlog, saging, oatmeal, malunggay at luya. Pero alam mo ba, kahit alam mo na lahat ng ito, kung hindi mo naman alam paano at kailan sila kainin, sayang lang ang effort mo. Kaya sa part 3, pag-uusapan natin kung paano mo isasama ang mga pagkaing ito sa araw-araw na kain mo. Anong oras dapat kainin, gaano karami, at paano ito i-timing para maging epektibong pampapayat na hindi nakakapagpahina. Dahil tandaan mo, hindi lang basta kain, kundi tamang oras ng pagkain ang sikreto sa tunay na pagbabago. Kung nanonood ka pa rin hanggang dito, ibig sabihin gusto mo talagang baguhin ang iyong katawan sa ligtas na paraan. Kaya naman, comment 2 kung andito ka pa sa journey ng healthy na pagpapapayat. Ngayong alam mo na ang 5 pagkaing nakakatulong sa ligtas at natural na pagpapapayat, ang tanong naman ngayon ay, paano mo ito isasama sa araw-araw na buhay mo? Kasi aminin natin, hindi sapat na alam mo lang kung ano ang healthy. Kung hindi mo alam kung paano mo ito ipapasok sa routine mo, babalik ka pa rin sa dati, sa pagkaing mabigat, matamis at maalat. Kaya sa part 3 na ito, tutulungan kitang planuhin kung paano mo magagamit ang mga pagkaing ito sa tamang oras, tamang dami at tamang kombinasyon para tuloy-tuloy ang pagpayat mo pero nananatiling malakas at masigla ka. Una, ang tamang almusal. Alam mo ba na ang almusal ang pinakaimportanteng kain ng araw, lalo na sa mga seniors? Kasi ito ang unang nagbibigay ng enerhiya sa katawan mo. Pero kung mali ang kinakain mo, dito rin nagsisimula ang sobrang timbang. Marami sa atin ang sanay sa pandesal na may palaman at matamis na kape sa umaga. Ang problema, puro asukal at refined carbs yun. Ang resulta, biglang taas ng asukal sa dugo, tapos babagsak. Kaya magugutom ka agad ulit. Kaya ang magandang gawin, palitan mo ng high protein at high fiber na almusal. Halimbawa, isang boiled egg, isang tasa ng oatmeal na may saging, at isang baso ng maligamgam na salabat o ginger tea. Yan lang, busog ka na hanggang tanghali. Hindi mo kailangang magmerienda ng tinapay o biscuit. Ang protina ng itlog at fiber ng oatmeal ay magtutulungan para kontrolin ang gana mo. Kung gusto mo naman ng mainit na sabaw sa umaga, subukan ang tinolang may malunggay. Mainit na sabaw, protina mula sa manok, at fiber mula sa gulay. Perfect combo para sa katawan ng may edad. Ikalawa,
Huwag kang matakot kumain ng tama sa tanghali. Ang karaniwang problema ng seniors, akala nila para pumayat, kailangan mag-skip ng lunch. Pero ang totoo, kapag nilaktawan mo ang tanghali, babawi ka sa gabi. Mas delikado pa dahil bumababa ang blood sugar mo. Kaya kung gusto mong pumayat ng ligtas, kumain ng balanced meal sa tanghali. Kalahating tasa lang ng kanin, preferably brown rice o red rice. Ulam na may gulay tulad ng ginisang ampalaya o malunggay. At iwasan ang matamis na inumin. Kung gusto mo ng lasa, mainit na tubig na may luya o kalamansi na lang. Subukan mong sundin yan araw-araw sa loob ng 2 linggo at mapapansin mong hindi ka lang lumiliit ang tiyan. Mas magaan din ang pakiramdam mo at mas maayos ang tulog mo sa gabi. 3, tamang pagkain sa hapon. Alam mo yung oras na 3:00 o 4:00 kapag parang gusto mo ng kape at biskwit. Diyan kadalasan pumapasok ang mga extra calories na hindi natin namamalayan. Sa halip na matamis na kape at tinapay, subukan mong kumain ng prutas tulad ng kalahating saging o mansanas. Kung gusto mo pa rin ng mainit, kape pa rin pero black coffee o salabat lang, walang asukal. Ang mahalaga, huwag mong gutumin ang sarili mo. Kasi kapag nagutom ka ng sobra, babawi ka sa hapunan at madalas doon napupunta lahat ng effort mo sa wala. 4, ang tamang hapunan. Ito ang parte ng araw na madalas sablay ang karamihan. Dahil sa gabi gusto natin magpahinga, kaya sabay-sabay ang kanin, ulam, dessert, at minsan pulutan pa. Pero kung gusto mong pumayat ng ligtas, tandaan mo ito. Magaan dapat ang tiyan bago matulog. Kaya kung kaya mo, kumain ng hapunan bago mag-6 ng gabi. Gawing simple lang, gulay, isda, at mainit na sabaw. Halimbawa sinigang na may malunggay o tinolang may luya. Hindi lang ito pampabusog, kundi pamparelax din sa tiyan. Ang katawan ng senior ay hindi na kasing bilis magtunaw ng pagkain tulad ng dati. Kaya kung magpapakabusog ka sa gabi, hindi agad natutunaw at naiipon bilang taba. Kaya simpleng pagkain sa gabi malaking tulong sa katawan. 5, uminom ng tubig, hindi soft drinks o matamis na juice. Madalas akala natin gutom tayo pero uhaw lang pala. Kapag kulang ka sa tubig, bumabagal ang metabolism mo. Kaya siguraduhing uminom ng 8 baso ng tubig sa maghapon, lalo na bago kumain. Kung gusto mo ng may lasa, maglagay ng manipis na hiwa ng luya o kalamansi sa tubig mo. Nakakagana sa tiyan, pampababa ng cravings, at mas refreshing pa. 6, maglakad o gumalaw araw-araw. Alam kong ang topic natin ay pagkain, pero walang diet na magiging epektibo kung hindi ka rin kikilos. Hindi kailangang mag-gym o mag-jogging. Simpleng 20 minutong lakad sa umaga o hapon ay sapat na. May mga pag-aaral na nagsasabing kahit 2,000 steps lang bawat araw ay nakakatulong na sa seniors para mas bumilis ang metabolism. Kapag sinamahan mo ito ng mga pagkaing nabanggit natin, itlog, saging, oatmeal, malunggay at luya, siguradong mas mabilis mong makikita ang resulta. Pampatibay ng loob. Huwag kang mabigo kung sa unang linggo ay hindi mo pa nakikita ang pagbabago sa timbang. Ang tunay na pagbabago ay dahan-dahan. Tandaan mo ang layunin natin ay magpapayat ng ligtas, hindi biglaan. Kasi ang biglaan, madalas bumabalik din agad. Kaya huwag mong sukuan ang sarili mo. Kahit maliit na pagbabago, tulad ng pag-inom ng salabat imbes na soft drinks o pagkain ng oatmeal imbes na pandesal, malaking tulong na yan sa loob ng 1 buwan. May lolo nga sa Batangas na dati 78 kilos, pero sa loob ng 3 buwan ng simpleng pagbabago, bumaba sa 71 kilos nang hindi nagugutom o nanghihina. Ang sikreto niya, hindi ko pinilit, unti-unti ko lang pinalitan ang nakasanayan ko. Kaya kung nag-aalala ka na baka mahirap, isipin mo lang hindi mo kailangang gawin lahat agad-agad. 1 hakbang bawat araw lang. Ngayon kung nagugustuhan mo ang seryeng ito sa part 4, pag-uusapan naman natin ang mga maling akala sa pagpapapayat ng seniors. Mga paniniwala na akala natin tama pero sila pala ang dahilan kung bakit hindi tayo pumapayat. Baka isa dyan, ginagawa mo rin araw-araw nang hindi mo namamalayan.
Kaya siguraduhing mapanood mo ang susunod na bahagi. Kung andito ka pa hanggang dulo, ibig sabihin committed ka na sa bagong simula para sa mas magaan na katawan at mas mahabang buhay. Comment 3 kung kasama ka pa sa ating healthy journey. Ngayon na alam mo na kung paano kainin ng tama ang mga pagkaing pampapayat, may isa pang napakahalagang bahagi ng ating journey na madalas nakakalimutan, ang mga maling akala. Dito madalas sumasablay ang marami. Kasi kahit tama na ang kinakain, kung mali naman ang paniniwala o paraan, hindi pa rin nakikita ang resulta. Kaya sa part 4 na ito, pag-uusapan natin ang mga karaniwang maling paniniwala tungkol sa pagpapapayat ng seniors at kung paano mo maiiwasan ang mga ito. Maling akala number 1, kailangan magutom para pumayat. Maraming matatanda ang naniniwala na kapag hindi kumain o konting kain lang, mabilis papayat. Pero ang totoo, kapag gutom ka palagi, bumabagal ang metabolism mo. Ibig sabihin, nag-iipon ng taba ang katawan mo kasi iniisip nito na wala nang susunod na pagkain. Kaya kahit konti lang ang kain mo, parang hindi mo pa rin mabawasan ang timbang. Sa halip na magutom, mas epektibo ang regular pero kontrolado ang dami ng pagkain. Kumain ng maliit na porsyon tuwing 4 o 5 oras. Halimbawa, almusal ng itlog at oatmeal, tanghalian ng isda at gulay, merienda ng prutas, at hapunan ng sabaw na may malunggay o ampalaya. Ganito mo mapapanatiling aktibo ang metabolism mo habang busog ka pa rin. Hindi mo kailangang pahirapan ng sarili mo para pumayat. Maling akala number 2. Hindi ko na kailangan mag-ehersisyo, matanda na ako. Ito ang madalas kong marinig sa mga lola at lolo. Matanda na ako, baka mapilayan. Pero alam mo bang mas kailangan mo ng galaw ngayon kaysa noong bata ka pa? Kasi habang tumatanda tayo, bumabagal ang sirkulasyon ng dugo at nababawasan ang muscle mass. Kapag walang galaw, bumabagal din ang metabolismo kaya kahit konting kain lang, nagtataba na agad. Hindi mo kailangang mag-gym o tumakbo. Kahit simpleng 15 hanggang 20 minutong lakad lang sa umaga o hapon ay malaking tulong na. Pwede ring mag-stretching sa bahay, magwalis, magdilig o sumayaw ng konti habang nakikinig ng paboritong kanta. Ang mahalaga, gumagalaw ang katawan mo araw-araw. Tandaan bawat galaw ay may ambag sa pagpapayat at kalusugan. Maling akala number 3, bawal ang lahat ng carbs. Nako, ito rin ang madalas na pagkakamali ng marami. Kapag narinig ang salitang carbs, agad iniisip, kalaban ng diet. Pero hindi lahat ng carbohydrates ay masama. Ang masama ay yung mga refined carbs tulad ng puting tinapay, soft drinks, at matatamis na dessert. Pero ang good carbs tulad ng oatmeal, saging, at brown rice ay kailangan ng katawan. Kapag tinanggal mo lahat ng carbs, mawawalan ka ng energy. Lalo na kung senior ka na. Mas prone ka sa panghihina, pagkahilo, o pagkabawas ng muscle. Kaya ang tamang gawin ay piliin ang slow digesting carbs, yung mabagal tunawin kaya matagal kang busog. Halimbawa, kalahating tasa lang ng brown rice o oats ay sapat na. Hindi mo kailangang gutumin ang sarili mo, kailangan mo lang maging wise. Maling akala number 4, hindi na kaya ng katawan ko magbago sa edad ko. Ito ang pinakamasakit marinig mula sa mga matatanda. Matanda na ako, hindi ko na kayang pumayat. Pero mali yan. Marami ng pag-aaral na nagpapatunay na kahit sa edad 60, 70 o 80 pataas, kaya pa ring magbago ng katawan at metabolism basta tama ang pagkain at lifestyle. May isang lolo sa Cebu, 72 years old, na dati hirap maglakad at palaging pagod. Nang sinimulan niyang maglakad araw-araw at uminom ng salabat sa umaga, sabay bawas sa kanin, unti-unti siyang lumiit ang tiyan. Pagdating ng 3 buwan, nakikita na ng mga apo niya ang malaking pagbabago, mas magaan, mas masigla, mas nakangiti. Hindi kailanman huli para maging mas malusog. Ang katawan mo marunong magpasalamat kapag inalagaan mo. Maling akala number 5, pagkaing healthy, hindi masarap. Aminin natin minsan naiisip natin na boring o bland ang pagkain kapag sinabing healthy. Pero ang totoo, nasa paraan lang ng paghahanda yan.
Pwede mo pa ring gawing masarap kahit healthy. Halimbawa, sa halip na pritong itlog, gawin mong scrambled na may malunggay o kamatis. Sa halip na matatamis na kape, salabat na lang na may konting honey. Oatmeal, lagyan ng prutas para natural ang tamis. Ang sikreto ay huwag pilitin ang sarili mo. Hanapin mo kung anong kombinasyon ng healthy food ang masarap para sa panlasa mo. Kapag nagustuhan mo, mas madali mo itong mapapanatili. Maling akala number 6. Hindi ako pumapayat kahit anong gawin ko, siguro sadyang mataba na ako. Hindi ako pumapayat kahit anong gawin ko, siguro sadyang mataba na ako. Marami ang sumusuko dito, pero madalas ang problema ay hindi kakulangan sa effort, kundi kakulangan sa consistency. Minsan sobrang excited tayo sa unang linggo, tapos biglang bumitaw kapag hindi pa agad nakikita ang resulta. Tandaan mo, ang katawan ng senior ay mabagal mag-adjust, pero nag-a-adjust pa rin. Bigyan mo ng panahon ang sarili mo. Isipin mo lang, ilang taon mo bang pinabayaan ang katawan mo bago ka magdesisyon magbago? Hindi mo mababago sa isang linggo ang pinag-ipunan ng maraming taon. Pero kung sisimulan mo ngayon, bawat araw ay hakbang palapit sa mas magaan, mas masayang ikaw. Motivational thought. Ang pagiging malusog ay hindi tungkol sa edad, kundi sa desisyon. Kahit 60, 70 o 80 ka pa, basta may disiplina at determinasyon, kaya mo pa ring magbago. Ang bawat healthy meal na kinakain mo ay parang paunti-unting puhunan sa mas mahabang buhay. At ang bawat hakbang na ginagawa mo araw-araw, kahit simpleng paglakad lang, ay paunti-unting binabawi ang mga taong nawala sa maling pagkain at lifestyle noon. Kaya kung iniisip mo ngayon, kaya ko pa ba? Ang sagot ay oo, kaya mo. Dahil habang may hininga, may pag-asa. At habang pinipili mong alagaan ang sarili mo, pinapakita mo rin sa mga anak at apo mo kung paano dapat pahalagahan ang katawan. Ngayon, alam mo na kung anong mga maling akala ang dapat mong iwasan. Pero paano mo masisiguro na magpapatuloy ka sa bagong healthy routine mo? Kahit minsan, tinatamad o nadadala sa tukso. Yan ang pag-uusapan natin sa part 5 kung saan ibabahagi ko ang mga simpleng paraan para manatiling consistent, motivated, at inspired araw-araw kahit abala o may edad ka na. Kaya huwag mong palalampasin yon. Kung nandito ka pa hanggang dulo ng part na ito, ibig sabihin gusto mo talagang magbago. Comment 4. Kung kasama ka pa sa journey ng mas magaan at mas masayang buhay, nakarating ka na sa huling bahagi ng ating video. At kung nanonood ka pa hanggang ngayon, gusto kitang batiin. Ibig sabihin, seryoso ka talagang baguhin ang sarili mo. Hindi lang para pumayat, kundi para maging mas malusog, mas magaan, at mas masaya sa bawat araw ng buhay mo. At ngayon, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang bahagi ng lahat. Paano mo mapapanatiling tuloy-tuloy at consistent ang pagbabago mo? Dahil aminin natin, madali magsimula pero mahirap magpatuloy. Minsan may mga araw na tamad kang magluto ng malunggay o wala kang gana kumain ng oatmeal. Minsan tinutukso ka ng apo mo ng soft drinks o crispy pata. Normal lang yan. Ang tanong, paano mo babalikan ang disiplina kapag tinatamad ka na o nawawalan ng gana? Una sa lahat, paalalahanan mo ang sarili mo kung bakit mo ito sinimulan. Hindi mo ito ginagawa para lang pumayat sa itsura. Ginagawa mo ito para mas humaba pa ang oras mo kasama ang pamilya mo. Para hindi ka agad hingalin kapag naglalaro ka sa apo mo. Para makalakad ka pa ng malayo nang hindi masakit ang tuhod. At para sa simpleng dahilan na gusto mong gisingin pa ng Diyos tuwing umaga, na masigla at may ngiti sa labi. Yan ang tunay na dahilan ng healthy living. Hindi para magmukhang bata, kundi para maramdaman mong buhay na buhay ka pa rin. Paano manatiling consistent? Simple lang. Huwag mong gawing pabigat ang pagbabago mo. Huwag mong isipin na parang diet o parusa. Gawing parte ng buhay mo ng dahan-dahan. Halimbawa, kung dati 3 tasa ng kanin ang kinakain mo, gawing 2 muna. Pag nasanay ka, gawing 1 kalahati. Kung dati araw-araw kang nagkakape na may asukal, gawin mo munang 3 kutsarita, tapos 2, hanggang sa kaya mo ng walang asukal. Hindi mo kailangang magbago bigla. Ang tunay na pagbabago,
unti-unti pero tuloy-tuloy. Pangalawa, gawing masaya ang proseso. Marami ang sumusuko kasi tinitingnan nila ang pagpapapayat bilang sakripisyo. Pero kung gagawin mo ito bilang isang adventure, mas magaan. Subukan mong magluto ng bagong healthy recipe kada linggo. Tinolang may luya, tortang malunggay o oatmeal na may saging. Isama ang asawa mo o mga apo mo. Gawing bonding kaysa obligasyon. Kapag masaya ang ginagawa mo, hindi mo mapapansin na nagbabago ka na pala. Pangatlo, huwag mong kalimutan ang pahinga. Ang sapat na tulog ay malaking tulong sa pagpapapayat. Kapag kulang ka sa tulog, tumataas ang stress hormone na tinatawag na cortisol. At ito ang dahilan kung bakit nag-iipon ng taba sa tiyan ang katawan. Kaya kung gusto mong lumiit ang tiyan, huwag puro diet at lakad. Matulog ka rin ng maayos. Lalo na sa gabi, iwasan ang cellphone o TV bago matulog. Mainit na salabat at dasal lang sapat na pamparelax. Pang-apat, magpasalamat araw-araw. Totoo ito, ang taong marunong magpasalamat ay mas malusog. Kapag masaya at kalmado ang isipan mo, mas maayos ang tibok ng puso, mas maganda ang tulog, at mas mabilis ang metabolismo. Kaya bago matulog, sabihin mo sa sarili mo, "Salamat Diyos, dahil may lakas pa akong baguhin ang sarili ko." Panglima, iwasan ang sobrang bigat na paghatol sa sarili mo. Kung minsan hindi mo nasunod ang plano mo, ayos lang. Kung minsan nakatikim ka ng lechon o cake sa handaan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Bumawi ka na lang kinabukasan. Ang mahalaga, hindi ka sumusuko. Tandaan, hindi perfect ang journey, pero ang consistent, yan ang nagtatagumpay. Pang-anim, tumingin sa salamin at ipagmalaki ang sarili mo. Kasi kahit hindi pa halata sa katawan mo ang pagbabago, nagsisimula na ito sa loob. Mas malinis na ang dugo mo, mas maayos ang pagdumi mo, mas kalmado ang isipan mo. At balang araw, magugulat ka na lang, lumiit na pala ang baywang mo. Mas magaan ka ng gumalaw at mas masigla ka ng ngumiti. Final motivation. Ang 5 pagkaing tinutukoy natin, itlog, saging, oatmeal, malunggay at luya, ay parang 5 kaibigan na kasama mong unti-unting pinapagaan ang katawan mo. Hindi nila kailangang mahal o imported. Pero kapag araw-araw mong kasama, dahan-dahan nilang binabago ang pakiramdam mo, ang enerhiya mo, at ang sigla mo sa buhay. Tandaan, hindi mo kailangang magmukhang payat para masabing healthy ka. Ang tunay na kalusugan ay yung kaya mong gumising ng masigla, ngumiti sa umaga, at sabihin sa sarili mo, "Salamat, buhay pa ako, at gagawin kong sulit ang araw na ito." Kaya kung ikaw ay 60, 70 o 80 na, huwag mong sabihin na huli na. Ang bawat araw na pinipili mong kumain ng tama ay bagong simula. At bawat baso ng tubig na iniinom mo, bawat plato ng gulay na kinakain mo, at bawat salabat na iniinom mo tuwing umaga. Yan ang mga simpleng paraan ng pagsasabing, "Mahal ko pa rin ang katawan ko." Kung nakarating ka hanggang dito, saludo ako sa iyo. Ibig sabihin may puso ka para sa pagbabago. At tandaan, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. Kasama mo kami dito sa Payong Pangkalusugan Community. Kaya kung gusto mo pa ng mga ganitong tips, i-like mo ang video na ito, mag-subscribe, at i-comment sa baba ang salitang "done" para alam kong tinapos mo ang buong serye. At kung gusto mong tulungan ang ibang seniors na kagaya mo, maaari mong ibahagi ang video na ito para mas marami pa ang maging masigla at malusog. Sabay-sabay nating gawing mas magaan ang bawat araw, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isipan at puso. Kasi Payong Pangkalusugan, at ito ang Elderly Wise Aging, kung saan ang bawat senior ay may pagkakataon pang magbago, gumanda at humaba ang buhay. Hanggang sa susunod na video, ingat, kumain ng tama at mahalin ang sarili. Comment yes kung tapos mo na ang part 5 at proud ka sa sarili mong simula.